Sa araw-araw nagpagtaas ng krudo gasolina magmula pa nung nakaraang linggo ay nagkaroon ngayon ng mega oil price hike. Grabe talaga. Ang sabi ni spokesperson na Malacanang na si Claire Caso, wag daw mag-panic buying dahil may ina pang supply ang ating krudo gasolina at ang mga pangunahing basic communities. Grabe ka, Auntie Claire. Kaya nga nagpa-panic buying yung mga motorista at ilang public utility vehicles sa walang humpay nagpagtaas ng presyo ng krudo gasolina. Ang sabi nga ng ilang jeepney driver ay hinto muna sila sa pagpapasada ng kanilang mga jeepney dahil nga sa patuloy nagpagtaas ng krudo. Ito kasing mga jeepney driver talagang number one, tinamaan ng pagtaas ng krudo na talagang ang taas na, grabe. Sa probinsya umaabot na 90 hanggang 100 na per litro. Dito sa Metro Manila nasa 60 hanggang 80 na. Kaya yung mga ilang jeepney driver nagsabing mamamasukan na lang muna silang construction worker. Grabe. At nagpaiwatig na rin ang mga sinasabing driver ng TNVS, taxi driver at ilang mga modern jeepney na sa susunod na linggo ay maaaring hindi na rin sila tatakbo at mamamasada dahil nga talagang walang tulong ang gobyerno dito sa ating mahal na inang bayan. Dahil hanggang ngayon hindi pa itinatanggal na excise tax. Ang sabi naman sa mababang kapulungan ay approve na, nasa Senado na lang kung ito'y tatanggalin muna. Ay grabe, ang sabi naman ng ilang mga concerned netizen at mga political analysts, aabutin pa raw kung sakaling maaprubahan nga ang excise tax, aabutin pa ng 2 linggo bago ito mapatupad. Grabe, baka sa mga panahon yun nasa 100 ng presyo ng krudo gasolina, lalong apektado na rito yung mga pangunahing bilihin, serbisyong publiko na ito ay domino effect. At nagsabi na rin ng Meralco sa susunod na buwan ay magtataasin ang singil sa kuryente. Ano na mangyayari dito sa ating mahal na inang bayan, lalo na si Juan Pasangcruz na hindi na alam kung saan kukunin at 3 beses na ilalapag sa kanila kapag nakainan. Yung ating mga pulito ay puro pamumulitika lamang ang inaatupag sa Senado at hindi pinaprioritas ang kapakanan ng ating mga mamayang Pilipino. Grabe, puro na lang pamumulitika ang kanilang ginagawa. Palibhasa, hindi sila apektado sa pagtaas ng krudo gasolina dahil libre sila ng gasolina at krudo, lalo na yung mga pinasabing politiko na nagkamkam ng male-maletang salapi na talagang ninakaw na sa kaban ng bayan. So, grabe talaga sitwasyon dito sa mahal nating bayan, lalo na dito sa mga nangyayaring gera sa gitnang silangan, ng mga OFW na hindi pa makauwi, na stranded na sa gitnang silangan at hindi pa may repatriate dito sa ating bansa dahil nga sa wala pang ganong bumabiyahe na palabas ng kanilang kinalalagyan sa gitnang silangan. At sana naman talagang matigil na itong gera, humupa na at magkaroon na ng ceasefire para manumbalik na ang presyo ng sinasabing langis sa pangkalahatan at di lamang ito sa ating mahal na inang bayan sa buong mundo at magkaroon na ng katahimigan, lalo tayong mababaon talaga pag hindi talaga humupa itong gera na nangyayari sa gitnang silangan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatyag dito pang araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.